May nag-comment doon na ito dong mga garlic is hindi ko siya ilagay dito. Maluluto siya dito. Talagang sobrang init. The juice again? Yeah, juice again. Sa dami nito, hindi mo na kayang i-harvest. Tulungan nyo ako guys, mag-harvest dito. Dahil nahihirapan na ako. Ilang araw na akong nag-harvest dito. Ayan yung harvest natin. Diba? Sobrang dami. Thankful talaga ako sa Panginoon. Sobrang blessings na ganito. Come Rouse! Hello everyone, grabe. Sobrang init ngayon dito sa amin. Hindi ko pala nabisbisan kahapon yung aking malunggay. Tingnan nyo yung ating malunggay. Kawawa naman, sobrang init. So, nag-post ako ng video kahapon kung pag-harvest ko ng mga garlic sa garden. May nag-comment doon na ito dong mga garlic is hindi ko siya ilagay dito sa garden house. Since dito sa garden house is napakainit. Sabi ko nga is, pinapa-air dry, i-cure muna natin siya. Sabi niya, maluluto siya dito. Talagang sobrang init dito ngayon. Baka nga na maluluto siya, ay ang planning, ilagay ko siya doon sa high-tung round namin. Baka nga maluto siya sa sobrang init. Sobrang init nga talaga dito sa garden house. Ito naman is, ito yung hinarvest natin kahapon. Kahapon ng hapon pa natin ito nilagay dito. Yung una nating harvest, nandun na naman yun sa loob. So, okay lang na dahil gagamitin naman din natin yun in the next day. Ito lang yung dadalhin natin yung na-harvest natin kahapon. Para sure tayo na hindi ito siya maluto dito. Dahil super, kasi, though hindi siya nauulanan dito, pero super direct sa araw siya. Hindi naman ito karamihan. Dito ko na lang nilagay. Grabe yung init dito sa amin. Sobra. Ang sarap sana magdagat kapag ganitong kaganda yung panahon. Kaso nga, dito sa Germany, malayo naman ang mga dagat. Hindi katulad sa Pilipinas na malapit lang yung dagat. Ba dito, sobrang layo ng dagat dito. Walang dagat dito sa Germany. Gusto kong mag-harvest ng mga red currant. Ayan, itry natin yung i-harvest ngayon dahil sobrang hinog na siya and masasayang yan kapag hindi natin ma-harvest. Talaga, alam niyo ba? Anong oras ngayon? Alas 12. Alas 12 ng tanghali. Bakit nga ba alas 12 ng tanghali ako mga-harvest? Di ba kasama ko si Ethan kanina? Pumasok na si Ethan sa loob ng bahay. Hindi nakayanan yung sobrang init. Sabi niya, lalabas daw siya at maglalaro sa trampoline. Paano makapaglaro ng ganitong sobrang init? Dito lang natin ito ilalagay. Dito naman is, nahahanginan din ito and dry yung place. Sabi ko nga na mag-harvest ako. Siguro mamaya na lang, ko na lang muna itong aking mga garlic na nakuha last time. Gusto ko sana na gumawa ng garlic pickled. Hindi pa ako nakatry niyan. And gusto kong mag-try na gumawa ng garlic pickled. We will see kung marami talaga yung ating garlic. So, gagawa tayo ng garlic pickled. Pero, marami pa talaga akong gagawin. Like yung ating marmalade. Yun din ang gagawin natin. Dahil sobrang dami nating mga prutas. Kailangan ko na nga natapusin yung aking pagha-harvest ng red currant. Isa sa kailangan natin na ingredients is yung red currant para sa ating mga marmalade. Marami tayong mga cherry doon sa freezer. Yun yung gagamitin natin. Red currant at saka yung cherry. Cherry pa yung nung last year. Nung nakaraang taon pa. So, very perfect talaga. At ngayong taon marami tayong red currant. Though hindi marami yung ating cherry, Mama, pero marami naman last year. Bitte? Mijn papa met eine Schaufel. Ich weiß es nicht. So. Die war draußen. Die war draußen, ja? Ja? Ist immer noch draußen. Vielleicht. You are the one who's playing yesterday. Anak, du darfst nicht draußen in die Wiese, weil den Ruby macht das kaputt. Yung laruan niya, iniwan niya, tapos iniwan niya doon sa labas. So, sa garden niya nilaruan kahapon. Ngayon, ako yung kanyang tinatanong.
And Mama, Mm. who is that dog? Sobrang bango nitong ano ba? Garlic. Si asawa pala, nandun sa taas, nagpahinga dahil masakit daw yung kanyang kamay. Sabi ko, magpahinga ka muna. Ito kami kasi natutulog ni Ethan sa baba. Floor kami natutulog. Do my home naman si asawa, hindi yan sanay na natutulog ng ganyan. Ako naman sa Pilipinas, banig lang nga yung ginagamit namin at natutulog kami sa sahig. And then, hindi ko talaga kaya yung sobrang init. Sabi ko nga sa inyo, iba yung init dito sa Germany. So, kapag gabi, mainit doon sa taas. Iba talaga yung init. Si asawa, ayaw niyang humiga dito. Doon siya sa taas, nagpapahinga. Hindi kasi siya masyadong umiinom ng painkiller as long as kaya pa niya. Dahil yung sobrang mataas pa naman yung dosage ng painkiller na binigay ng doktor ba. So, ayaw niya nung ganun. So, habang kaya pa niya is kinakaya niya yung sakit. Ano klaseng ano ito? Buo ata ito na onion. Ay, garlic. So, ayan. Yung una nating na-harvest is isang maliit na basket. So, super cute ng ano na ito. Ng basket na ito. Ha? It's close. Mac&Fresh Peter. Sobrang liit niya. Napuno natin siya. Ang galing. Ito pa namang mga garlic is, ito talaga yung unang ginagamit sa pagluluto. So, I'm sure, madali lang itong maubos. Dito pala kami natutulog sa computer room. So, yan yung computer room namin. Minsan ko lang talaga kayo napapakita dito sa loob. Pangatlong araw na kami na dito kami natutulog ni Ethan. Kami lang dalawa ni Ethan. Gusto ko nga sana na magtrabaho ngayon sa garden. Gusto kong maggamas-gamas, maglinis-linis. Kasi naman, hindi talaga kaya. Baka heat stroke naman tayo sa sobrang init. Mamaya na lang, alas 8 na naman ng gabi ako magtatrabaho. Late na naman ako matulog. Kindergarten, ay dapat. Early akong matulog dahil kindergarten bukas ni Ethan. So, maaga na namang ihatid ko yan si Ethan sa kindergarten. Everything kasi, ako talaga lahat yung gumagawa ngayon. So, yan yung buhay. Buhay inatay. Yung asawa na pilay ang isang kamay, kailangan talaga ng tulong every time. Kapag naliligo, siyempre, kumakain na kakakain naman siya. Of course, to prepare the food, talaga maraming bagay na kailangan niya ng tulong. Guys, yan na. Alas 7 na ng gabi dito sa amin. And, it's time para mag-harvest dahil nawala na yung araw. Talagang kailangan ko na itong i-harvest dahil itong ating mga red currant is nag-dry na. And si Ethan pala and si asawa at si Ethan nandun sa loob. Ano ba yan? Si asawa at si Ethan andun sa loob ng bahay. So, ngayon, ako na naman yung mag-harvest mag-isa. Sobrang dami nito. Hindi ko alam kung kailan ako matatapos nito dahil kailangan ko pang mag-walking kay Siri. We will see yung ayan oh. So, ito yung mangyayari. Ganyan yung mangyayari kapag sobrang tagal na siyang hindi na-harvest, nag-dry na siya, lalo na at sobrang init dito sa amin. So, sayang din naman. Hindi din ito nakakain lahat ng mga ibon dahil yung iba is nasa ilalim. Tingnan nyo guys, oh. Sobrang dami niyan sa ilalim. Hindi din nakakain yan ng mga ibon dahil hindi na sila nakakakuha dyan sa ilalim. And hindi ito masyadong kinakain ng mga ibon. Kaya, bago siya masayang, talagang i-harvest na natin ito ngayon. And parang ito na yung last na harvest ng mga prutas. Hindi pala, dahil meron pa pala tayong mga plums at saka mga apple. So, mga berries, meron pang stachelberry or gooseberry doon.
Sa isang ganito, tigta 3 piraso. 3 piraso lang yung may iiwan. So, sobrang hinog. Tapos, pag ganyanin mo, naglalaglagan din sila. Masarap siguro magdala ng liso nito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung liso ba ito siya or yung buto ba ito itatanim. Never pa akong nakakita ng ganito sa Pilipinas. Pero, may mga nakita ako sa Facebook, nung ipinost ko siya sa Facebook. Meron daw silang ganito. Ganito din naman yung itsura. Hindi ko alam kung the same ba siya. Ang daming langaw dito. Basta summer dito sa amin, dito sa probinsya, madaming langaw dahil maraming baka yung aming mga kapitbahay. Diba, probinsya talaga yung lugar namin dito. Kaya nga, mahirap din sa transportation. Malayo sa mga bus station. Ang bus namin dito, 2 beses lang dumadaan sa isang araw. Kaya si asawa, kailangan talaga na magmotor or mag-jeep sa trabaho. Kasi nga, minsan lang, walang train, walang bus dito. Yan din yung negative sa nakatira sa province life or dito sa probinsya. Hello? So, andito si asawa. Tutulong daw siya sa akin para mas madali. Iwan ko kung I don't know if the helping will make me more faster or not. Dahil he is also not fast. You can just remove so, Kukmal. Okay. Yeah, it's just everything is right on. What is with your hand? It's hurting still? Yeah. Oh, madu. Aba good, it's not so warm now. It's already alas 7 also ng gabi. It's already 7 in the evening. That's why it's not so warm. That's why I also open the window now. Oh, so you put the guitar? There, yeah. Mosquito on. I think I'm not a good help. The other you already freeze? Yeah. Is it still a lot? Not a good help. Not a good help? Not a good help. Hihirapan din siya. Yung iba kasi is nasa ilalim. Kailangan, you also need 2 hands. Lumayos na sa asawa dahil nahihirapan daw siya. Yeah, V! V, kannst du mir? Ako lang din pala tatapos nito. Oh my God. Wie kann ich nachher laufen? Warum? Yeah, in the side she don't make. Why? Hallo? You really stress yourself. Oh. Why? Thing here, Oh. just a little bit here. It's really swollen. Yeah, in here because part. The other here is not swollen, but this ja, here aber is swollen. unten. Ja, unten, weil Ang dami pala dito sa baba. Kaya umupo na lang ako dito at dito ko siya kukunin sa baba kaysa hindi ko siya nakikita doon sa taas. Alam nyo, sobrang dami niya. I think hindi ko siya mauubos ngayon. Kahit siguro everyday ko itong i-harvest, hindi siya mauubos. Sobrang dami talaga. Kaya pala last year, hindi din namin hinarvest lahat dahil nga sa dami nito, hindi mo na kayang i-harvest. Ang mga tao dito sa Germany, marami silang mga tanim na mga fruits sa kanilang bahay. Pero, hindi talaga nila usually hina-harvest. Ako lang siguro yung talagang harvest ng aking mga pananim. Sila, yung kanilang mga pananim, like mga apple, mga pears, mga strawberry, lahat.
hinahayaan lang, nagha-harvest lang ng konti, tapos hinahayaan na masira ang mga ano nila. Ako nasasayangan talaga ako dahil nga itong mga ganito, wala naman ito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman tayo nakakatikim ng ganito sa Pilipinas. Sayang naman kapag hindi makuha at hindi ma-harvest lahat. Pero feeling ko hindi ko din talaga ma-harvest ito lahat. Sobrang dami. Tulungan nyo ako guys mag-harvest dito. Dahil nahihirapan na ako. Ilang araw na akong nag-harvest dito. Hindi natapos-tapos. Hindi naman sa nagrereklamo ako. I'm so grateful na ganitong madaming bunga every year. Pero kahirap mag-harvest. Hindi natapos-tapos. Baka bukas mag-harvest na naman ako nito. Ayan o, tingnan nyo yan. Sobrang dami pa din. Ang dami pa din. Pulang-pula. So guys, tapos na tayong mag-harvest dahil late na. It's already 8:00 na. Almost 1 hour din yung nag-harvest natin. Pero ito yung na-harvest natin ngayon. 2 bowl. Kaso hindi pa tayo tapos. Siguro bukas mag-harvest ako pero hindi na masyadong karamihan. Ayan oh, madami pa din. Pero dito na lang na side. Oh my God, ang dami pa pala dito. Parang hindi ako nakapag-harvest. Ayan pa. So, ayan. Meron pa talaga. Ayan oh. I-harvest pa natin yan. Siguro bukas. Talagang tomorrow, need na natin itong i-harvest. Ito dito, tingnan nyo oh. Yan na yung harvest natin. Yung mga maliliit, hayaan ko na lang dyan. Ayan. Ayan pa. So, hindi na yan. Tapos, meron akong mga black currant dito. Tingnan nyo naman. Ito yung mga black currant. Black siya dahil itim siya. Tingnan nyo, sobrang dami. Ito naman, hindi ako nakapag-harvest nito ngayon. So, bukas, ito yung i-harvest natin together with the rest of the red currant. Hala, andun pa pala sa tumoy. Ano yun? Ano ba yun? Insekto. Andun pa sa dulo. Ayan pa, oh. Ay, naku. Ang dami pa pala. So, yan yung i-harvest natin bukas. So, aside from sa mga naiwan na mga red currant, we also have another black currant dito. Though, hindi ko talaga ito siya bet kainin. Hindi ko talaga siya kinakain. Yung red currant lang talaga yung kinakain ko. Dahil iba talaga yung lasa ng black currant. Basta, hindi ko bet yung lasa niya. So, maganda din siya sa marmalade. So, gagawin na lang natin ito lahat na marmalade. And dito pa ito, mga red currant. Ito siya, dito yung maliit. Tapos, may natanim si asawa na black currant ba yung sinabi ko? Yun. Mga, yung i-harvest natin again bukas is mga black currant. Tapos, tapos, ito naman, ito yung tinanim ni asawa noong nakaraan. Mga black currant din. Ayan. 1 year na ata itong naitanim. 1 year or 2 years? 1 year ata. Last year. So, ayan. I-harvest natin ito bukas. Super dami talaga ng harvest ko ngayon. Ito siya is i-juice daw namin, sabi ni asawa. Iniwan na ako ni asawa. So, ayan yung harvest natin. Diba? Sobrang dami. Another 2 malalaking bowl. Last time, 2 malalaking bowl din yung hinarvest natin. Ay, ang dami talagang blessing dito sa amin kapag summer season. Ito talaga yung kinakatuwaan ko every summer. Dahil ang dami mong ma-harvest, ang dami mong makain sa garden. Itong ganito, kung bilhin mo din sa grocery, mahal din ito siya. Dito sa akin, sobra-sobra talaga. Kaya, thankful talaga ako sa Panginoon. Sobrang blessings na ganito. At saka, sabi ko nga sa inyo, hindi ako ang nagtanim nito. Kaya, blessing talaga na sobrang dami niyang mga bunga. Tapos kami na lang yung nagha-harvest. Kaya, we treasure it talaga, and we treasure our garden na nagbibigay sa amin ng very bountiful harvest. Harap niya. Maasim pero masarap.